So paano gamitin yung solar power DIY template natin, no? So sample natin itong hybrid solar power. So first step is input natin yung monthly usage natin in kilowatt hour na manggagaling sa monthly electricity bill natin. So sample, palitan natin ito. So kada computation pala dito, meron siyang formula para madali nyo maintindihan. So lalabas dyan yung kanyang kilowatt hour per day. And then yung next step is yung required solar array size. So in gray cells, yan yung mga pwede nyong palitan yung value. So yung una, yung average peak sun hours, yun yung average usable daily sunlight in hours. Typically, 4 to 4.5 hours. So nandiyan din yung efficiency. So after that, makukompute na yung required na system natin in kilowatt power. So dito sa case natin, 5 kilowatt power. Then next step is yung ating solar panels. So pwede nating ma-check dito kung magkakasya sa bubong natin yung solar panels. So dito sa example, 50 square meters yung bubong. Then sa may solar panel, meron tayong pagpipilian dito ng mga brands na usually na ginagamit. So sample natin itong Jinko Tiger Neo. So ang wattage niya is 550 watts. So nandiyan yung mga details niya and then yung formula. Then lalabas kung ilang piraso yung kailangan natin. So dito sa case is 10 pieces na solar panels. Then next natin is yung battery. So meron dyan days of autonomy. Ito yung kung ilan araw mo gustong tumakbo na walang kuryente yung baterya. So nandiyan naman na nilagay natin 1 day. Then ito yung losses allowance, yung loss niya. Syempre hindi naman 100% efficient ang battery. Okay, so next is yung ating battery type. So meron dalawang klase dyan. Yung lithium iron phosphate, tsaka yung isa yung deep cycle lead acid. So nandyan naman yung kanyang mga details, and meron din nakalagay dito na if lead acid yung battery, papalitan mo yung kanyang quantity kung ang resulta is not available or NA. Okay, so dito sa case natin, using lithium iron phosphate, lumalabas yung ating required battery. So yan, 500 ampere hour, then yung kanyang battery energy and yung battery type. So the next one is yung ating breakers and wires. So nakalagay din naman dyan kung ano yung mga papalitan, continuous load and potential over irradiance allowances. And then makukompute rin dito yung kanyang DC breaker. So from solar panel to inverter, yun pala. Nandyan din yung kanyang wire size na nakadepende sa wire length tsaka sa voltage drop. Okay? So ganun din, from inverter naman papunta dun sa bahay na, nandyan din yung mga input and makukompute na rin yung kanyang AC na breaker naman and yung kanyang wire size din. And then yung huli sa may breakers and wire, yung ating inverter to battery. So ang pinapalitan lang dito na input is yung distansya ng inverter sa battery. Dito sa case natin, 2 meters. So andyan na rin yung results, yung DC breaker niya, tsaka yung kanyang wire size. Okay. Then sa mounting, nasa magkakabit na to, pero sample lang din to kung sa tingin nyo kung paano nyo i-layout, number of rows, tsaka panels per row. So ayan, lalabas siya. Makukompute na rin yung kanyang yung mga rails, yung mga brackets, etc. So nandyan yan. May computation yan, magigets nyo naman. Then after this, malalaman nyo rin yung pinaka ballpark figure kung magkano magagastos nyo. So dito sa may setup natin, 5 kilowatt power system, hybrid solar power, ang kanyang approximate cost in materials only, 581,000. So wala pa yung labor dyan. So yun lang.